Magandang umaga po at welcome po sa ating programa My Morning Manna with Pastor OG. Magandang umaga sa ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan. Maging sa lahat ng mananampalataya sa buong mundo, magandang araw po. Maging sa Friends of Jesus Christ Tabernacle sa Manay, gusto ko po kayong batiin ng magandang araw sa inyong lahat at masayang pakikinig sa ating Morning Manna. At sa lahat ng mga kapatiran natin sa Section 3 ng Southeastern Mindanao District at sa buong mga kapatiran natin sa United Pentecostal Church of the Philippines at sa lahat ng mga mananampalataya. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay patuloy tayong mag-aaral sa salita ng Panginoon. Nababasa po sa Jonah chapter 4 verses 1 hanggang 11. Ito po ang sinabi: Hindi nagustuhan ni Hunas ang pag-uurong ng Diyos sa balak na paggunaw sa Nineveh at siya'y nagalit. Kaya dumalangin sa Yahweh, hindi ba bago pa ako nagpunta rito ay sinabi kong ganito nga ang gagawin ninyong? At ito ang dahilan kaya ako tumakas patungong Tarses. Alam kong kayo ay Diyos na mahamagin at mapagpala. Alam ko ring matiyaga kayo, punong-puno ng pag-ibig at madaling mapawi ang galit. Mabuti pang mamatay na ako, Yahweh. Ibig ko pa ang mamatay kaysa mabuhay. Sumagot si Yahweh, Anong ikakagalit mo, Hunas? Walang kibong lumakad si Hunas papunta sa silangan ng lungsod at naupo. Gumawa siya ng isang silungan at doon hinintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pinatubo ni Yahweh sa tabi ni Hunas ang isang malagong halaman na nagbigay ng lilim sa kanya. Labis naman itong ikinagalak ni Hunas. Ngunit kinabukasan ang halaman ay ipinasira ng Diyos sa isang uod at namatay. Sumikat ng matindi ang araw at umihip ang nakapapasong hangin. Halos mahilo si Hunas sa matinding init. Kaya sinabi niya, Mabuti pang mamatay na ako. Sinabi sa kanya ng Diyos, Dapat kang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, Oo, nagagalit ako. Ibig ko nang mamatay. Sinabi ni Yahweh, Tumubo ang halamang iyon, lumago sa loob ng magdamag at namatay kinabukasan. Wala kang hirap dyan. Ngunit nalungkot ka nang iya'y mamatay. Ako pa kaya nang hindi malulungkot sa kalagayan ng Nineveh? Ito'y isang malaking lungsod na tirahan ng mahigit na 120,000 katao. 120,000 na pawang walang malay, bukod pa sa makapal na hayop. In this moment, I will be discussing about the angry Jonah. Si Jonah ay nagalit na galit sa Diyos dahil nga sa pangyayari at nagbago ang desisyon ng Panginoon. Ito yung amazing, no? Naging magalitin si Jonah o nagalit si Jonah sa Diyos dahil nga sa sa ginawang aksyon ng Panginoon na pagpapatawad. Nawa, ito ay maging aral sa atin na hindi naman sana tayo maging ganun, no? Kung ang isang taong makasalanan ay bumalik sa Diyos at magsisisi, huwag tayong magalit. Dapat nga tayo matuwa at magpasalamat sa Diyos. Kasi alam natin ang Diyos ay mahabagin at puno ng awa at habag, puno ng pagpapatawad. At kung siya ay magalit, madali lang, no? Hindi matagal, madaling mapawi ang kanyang galit. Si Jonah ay nagalit sa Diyos. Bakit gayon-gayon na lang? Kaya nga mas mabuti pang hindi na ako pumunta dito sa Nineveh. Parang ganun po yung naging reaksyon ni Jonah doon sa naging aksyon ng Diyos na pagpapatawad sa bayan ng Israel o sa bayan ng Nineveh. Pinakinggan ng Diyos ang kanilang mga hinaing. Remember that Nineveh is a Gentile nation. And Jonah was here telling them about God's upcoming na sa Tagalog na paglutos or punishment sa English. Iwan ko ano sa Tagalog yung punishment na yun. Anyway, dumating nga doon itong paghahatol ng Diyos para sa Nineveh. Pero binawi naman ng Diyos nung ito ay magsisi na. Kaya nagalit si Jonas.
Now, what my point is this. May mga point po na sa buhay natin, katulad tayo kay Jonah, gusto natin na yung mga taong nakagawa sa atin ng masama ay sana mabangga ka, sana ganun ba nakaisipan. Kung meron tayong mga kaisipang tulad niyan, it's the time for us to repent and say to the Lord, Lord, alam ko na sinaktan niya ako, but I'm still praying for His good. Kaya nga sabi ni Hesus Kristo, di ba, na if there are someone who persecute you, they are using you, pray for them. Bless them that curse you. Napakaganda po na advice siya ni Jesus Christ sa atin o pagtuturo sa atin ni Jesus Christ. Na kung meron mang nakagawa ng masama sa atin, ipanalangin natin sila. And do not wish bad luck for them. Instead, pray for their blessings. Katulad kay Jonah, nagalit siya sa Diyos kasi napakabuti ng Diyos para sa kanila. Bakit ka magagalit kung mabuti ang Diyos? Kung pagpapalain siya. Kung isang kasalanan ay nagsisi at nagbago ang buhay, bakit ka magagalit? Pasalamat tayo sa Diyos. Halimbawa, isang mga lunya, umatin ng church, nagalit ka. Kasi, bakit tong babaeng to nag-attend ng church? Mga lunya ito. You don't know that it's her time to change. Baka yun yung panahon niya para lumapit sa Diyos at magsisi. Kaya huwag po tayo maging judgmental. Huwag po nating ubusin ang ating puso sa pag-iisip sa galit sa mga taong makasalanan. We hate sin. Galit tayo sa kasalanan. Pero hindi tayo galit sa mga makasalanan. We hate sin but we love the sinner. Galit tayo sa kasalanan pero mahal natin ang mga makasalanan. Yun po ang dapat nating tandaan bilang isang Kristiyano. Si Jonas ay nagalit din nung ang isang halaman ay tumubo at kinabukas ay namatay. Nagalit siya sa Diyos, bakit ganun-ganun na lang? Kaya sinabi ng Diyos, kung ikaw nga ay nanghihinayang doon sa namatay na halaman, na magdamag lang ay tumubo at kinabukas ay namatay, walang hirap, no? Hindi mo nga ito ginawa, ikaw nga ay nanghihinayang. Ako pa kaya na merong 120,000 katao dito na kailangan ng kapatawaran? Ito po ang magandang attitude ng ating Panginoon. Ang Diyos po talaga ay mahabagin. Ang Diyos po ay mapagpatawad. Kung ang tao lang po ay lalapit sa Kanya at hingi ng tawad at magsisisi, tiyak po ang kapatawaran na ipinangako ng ating Panginoon. Si Jonas po ay galit dahil sa mga taong nagsisi. Marami po mga ganun. Halimbawa, yung the prodigal son, naalala niyo po yun? Na yung isang prodigal son dumating, yung kapatid niya nagalit, yung kuya. Bakit kayo nagsiselebrate dyan sa taong yan? Umalis yan at tumayas. Ngayon, pinagkahandaan nyo pa. Maraming mga tao nagalit kung may isang taong lumapit sa Diyos at magsisisi. Kasi, hindi nila naintindihan ang tunay na kahulugan ng pagbabalik loob sa Diyos. Katulad nung kapatid ng isang prodigal son na nagalit siya, sinabi niya, ako matagal na dito, hindi mo man lang ako hinandaan, pero yung kapatid ko, pinaghandaan ninyo. Sinabi niya, anak, lahat ng akin ay sayo. Ibig sabihin, kahit araw-araw magpiesta ka, pwede. But sometimes, galit tayo sa mga taong makasalanan na pinapatawad ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, this is my reminders, o ito rin yung pagpapaalala ko sa ating mga kapatid na mga Kristiyano. Huwag tayong magalit kung may bakla na papasok sa iglesia nating nakapalda. Because that might be their time to come and repent. Huwag tayong magalit kung may isang tumboy na pupunta sa atin na nakapantalon. Bakit? It's our time to tell them about the love and the mercies of God. Kung may isang pukpok o ano ba yan, mga ngalunya na lumapit sa iglesia at magsisisi, bakit tayo magagalit? This is their chance to change their lives and be converted. Kung may isang adik doon na nagsisimba, basta wala lang bitbit na baril, walang problema. Papasukin. Baka ito yung panahon niya para tumalikod sa kasalanan yan. I am calling the Church of God to have a heart like Jesus. Do not become like angry Jonah, but become like a compassionate God. Yun ang kinakailangan natin, mga puso na handang magpatawad, mga pusong handang tumanggap kahit anuman ang pagkakamali na ginawa ng isang tao. Sa muli po, ito si O.G. Solitario na muling magpapaalala na sa araw-araw nating pamumuhay, kailangan natin ng tinapay ng buhay. Digest your morning manna today. God bless po at magandang araw sa ating lahat.